Sa article na ito ay Maltese citizenship po si Gibo. Hindi natin alam kung talagang siya ba ay nag-renounce na ng kanyang citizenship bago siya itinalaga ni Bangag sa DND. Alright? Kasi mag-uusapan natin yung tungkol sa loyalty. Ano ba ang loyalty ni Pulong? Nasaan ang loyalty? Sa China ba o nasa Pilipinas? Nasaan ang loyalty ni Gibo? Nasa Pilipinas ba o nasa Malta? Ayan. Ang sinasabi ni Clarissa Taratara ay dapat ang loyalty ay nasa Pilipinas. Mahalin ang Pilipinas. Mahal ba nila ang Pilipinas sa kanilang araw-araw na pagnanakaw? Hindi, di ba? Sabi ba niya, ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Pagmamahal ba sa bansa ang paglulustay ng pera ni Bangag? Ang pagpapalaganap sa droga, sa smuggling, pagnanakaw ng malimaleta? Hindi natin pwedeng awayin ang China. Right? Ngayon, gusto nyo, hindi porket sinabi ni Pulong Duterte na huwag i-demonize ang China, pro-China ka na. Pwede ka naman pro-life, pro-business. Kasi, bakit pro-life? Why? Ba't ko sinabi ang pro-life? Siyempre, kung gusto mo mabuhay tayo ng walang gyera at walang mamatay, makipag-usap ka. No matter what, nakipag-usap ka. Yan ang pangako ni Bangag dati. Ano mo stand mo sa issue sa China? Diyan sa West Philippine Sea. Ay, hindi tayo pwedeng makipag-away diyan. Dapat makipagdiplomasya tayo, makipag-usap tayo. Dahil yung dalawang bansang yan, bumahing lang yan, mawawala na tayo sa mapa ng Pilipinas. O nasaan na ngayon ang tapang, ang pinagsasabi ni Bangag na diplomasya? Wala, di ba? Yeah, tama ka, Maymay, naghahanap ng butas laban sa mga Duterte. Well, ang eksena pala dito, hindi natin na pag-usapan, itong si DND Secretary Gibo Maltese. Alam niyo ba na siya ay Maltese citizen? Sino nakakaalam? Okay? Pakita lang natin. Actually, napag-usapan na natin ito. May mga lumabas na article in the past. At actually, may hawak din ako ng passport niyan ni Gibo. Okay? Ng kanyang pagiging Maltese citizen. Alright? Na former, ayan o, may mga balita pa nga in the past eh, oh, ba't gano'n? Ng computer ko, okey? Wait, okey, wait a minute, kaping mainit. 'Di ba mainit nga ang, eksena ngayon, right? Sa usapang China, lagi namang mainit. So ngayon, papakita lang natin bago tayo magtuloy-tuloy na magchika-chika boom boom dito, ano ba kayo, pro-China o pro-Malta? Pro-China o pro-Malta? So may post si, Ann Malindog, okey, ating kaibigan na nasa China. Hindi natin babasahin yung kanyang statement, pero ipapakita ko lang, teka tatakpan lang natin 'to, alright? Yan lang ipapakita natin, 'wag lahat, alright? Here we go. So, mga kababayan, sa hindi pa nakakaalam, ay naging Malta citizen si Gibo based dito sa post nito at natanggap nating lala. Sandali lang, sharing share is canceled. Why is that? Share screen. Okay, here we go. Okay. So, ayan. Nakita niyo ba yan? So, ayan yan. Ang date niyan, actually, ayan nakita niyo si Gibo. Republic Tamalta, Republic of Malta. Alright? So, ngayon, tingnan natin kung anong date issued yan. Tignan lang tanggalin ko lang muna. Tignan natin yung anong date issued ng kanyang passport. Bongga, di ba? Ayan yung kanyang passport. Lakihan ko lang. Okay? December 22, 2016. Tapos ma-expire ang kanyang passport December 2026. Okay, so hindi nakakaalam ay based sa article na ito ay Maltese citizenship po si Gibo. Hindi natin alam kung talagang siya ba ay nag-renounce na ng kanyang citizenship bago siya itinalaga ni Bangag sa DND. Alright? Kasi
Pag-uusapan natin yung tungkol sa loyalty. Ano ba ang loyalty ni Pulong? Nasaan ang loyalty? Sa China ba o nasa Pilipinas? Nasaan ang loyalty ni Gibo? Nasa Pilipinas ba o nasa Malta? Okay? Another passport ng kanyang asawa. Ito ay, ito naman yung kanyang asawa. Hanapin natin. There we go. Okay. Oh, nasaan yung passport ng Jusawa niya? Anyway, wag na, hindi naman importante yung asawa niya muna. Ang importante siya, yung passport niya nakikita natin, no? Pinakita na natin sa inyo. So, I think that's okay. So, ngayon, ang pinag-usapan kasi dito mga kababayan, nagkaroon ng press-con itong si Gibo. Alright? Noong July 29, sinasabi niya doon sa kapihan sa Manila Bay, ang statement niya na ang government officials daw who refused to call out China should resign. Di ba? Then, mga kababayan, maraming, syempre, mga maletagang pinagbibintangan na si Pulong Duterte ay pro-China. Kasi nagbalita si Pulong na wag naman i-demonize ang China. Tignan natin ang sinabi ni Congressman Pulong. Basahin natin yung article na pinamagatang Pulong, galing sa Newswatch. Pulong tells Gibo to stop demonizing China amid calls for pro-Beijing officials to resign. Okay? So nawagan siya, mag-resign na raw yung mga pro-Beijing. Okay? Bakit? Kung talaga siyang ay matinong politiko, 2026 pa yung expiration nung kanyang passport na pinakita natin, 'di ba? Kung talagang siya ay mahal niya yung bayan, maliban na Chinese citizen, Chinese din ang pinanggalingan niya, 'di ba? Si Gibo Teodoro, ang kanyang mga minuno ay mga in-check din. And based dun sa report, ay meron siyang multi-citizenship. Alright? So ang tanong natin dito, okay, ang tanong natin dito mga kababayan, bakit sasabihin niya na mag-resign na yung mga umaayon sa China? Hindi porket nag-umayon ka sa China is pro-China ka na kailangan traidor ka sa bayan mo dahil sang-ayon ka sa kanilang mga, let's say, trade. Okay? Yung pagninegosyo ng Pilipinas at ng China. Hindi porket tinatangkilik mo ang China is kinakalimutan mo na ang pagiging Pilipino mo. 'Di ba, mga kababayan? Kung babalikan natin ang kwento, teka, bago pa tayo pumunta sa kwento, meron pa kasi sinabi si Tara-Tara. Okay? Hanapin ang sinabi ni Tara-Tara. Ito ang sabi niya. Sabi ni Clarissa Tara-Tara. Here we go. Okay. Nagdrama, nag-press ko na naman siya, 'di ba? Nag-press ko na naman ang gaga. Ang sabi niya, ipaglaban daw ang bansang Pilipinas. Kung si Congressman Pulong sabi niya, ay pinag-uusapan ang loyalty ng mga Pilipino, sabi niya, sa Pilipinas. Alright? Sabi niya dito, napasahin ko lang. Sabi niya, instead ang ipaglaban ay ang bansang Pilipinas lamang. So, kung ang Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan na ang loyalty ng Pilipinas, lubhang katakataka, very alarming para sa isang katulad niyang mambabatas na lubhang parang nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. So wala tayong nakikitang mali, no? At ang Pangulo, ang administrasyon ay walang nakikita na mali sa tinuran ni Secretary Gibo Teodoro. Wow! Nakapagod. Pero mga kababayan, ang sinasabi ni Clarissa Tara-Tara ay dapat ang loyalty ay nasa Pilipinas. Mahalin ang Pilipinas. Mahal ba nila ang Pilipinas sa kanilang araw-araw na pagnanakaw? Hindi, di ba? Sabi ba niya, ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Pagmamahal ba sa bansa ang paglulustay ng pera ni Bangag?
ang pagpapalaganap sa droga, sa smuggling, pagnanakaw ng mali-maleta, isang kasinungalingan. Ang sabi nga ng Pangulo pagdating sa pagprotekta sa ating interes kahit anuman ang kulay, kahit ang pagkakaiba ng pananaw sa ibang issues, pero ang patungkol sa pagmamahal sa bansa, hindi ito pinag-uusapan. Ulol, utang ina ka, Castro, yung hayop mong amo, you talk about pro-China, o sala natin, pro-America, pro-Malta. Hayop ka. May sinabi ka ba nung inappoint ni Lisa Tanas at ni Bangag ang Amerikano na si Paul Soriano na gamit ang blue passport habang nagta-travel at nire-represent ang Pilipinas? Di ba? Nung inappoint si Michael Mann na isang Chinese, umal na ba kayo mga Jotang Genemis kayo? You talk about mahal niyo ang Pilipinas? Sabi niya, wag na nating ang mga issues patungkol dito, ang sabi niya, na maging magandang ang relasyon sa bansang China ay issue sa pagpoprotekta sa ating interes. Totoo na meron tayong magandang relasyon sa China patungkol sa trade, investment, negosyo. Hindi yan usapin. So, hindi pwedeng pagsamahin ang negosyo. Magandang relasyon sa China sa pagpoprotekta sa interes ng Pilipinas. Bakit? Ano bang ginawa ni Pulong? Pumunta pa siya ng China at nag-represent siya na, o sige, ako na ang lalaban sa sarili kong bayan. Bigyan mo ako ng baril at bratatatatin ko na itong mga bangag na ito. May sinabi ba siyang ganyan? Ang sabi ni Pulong, okay, huwag i-demonize ang China kasi sa halip paigtingin ang ating trade, pagninegosyo na relasyon. Kung gusto nyo talaga awayin ang China, sabi ko nga, cut all the ties. Pauwiin ang mga Chinese sa Pilipinas, ay from the Philippines, pabalik ng China, huwag nang makapagnegosyo sa China kahit kailanman. Isarado ang embahada, lahat palayasin ang mga Chinese citizen dyan sa Binondo. Lahat sila kung galit kayo sa China. Dahil ang karamihan dyan sa mga Chinese citizen dyan, not really, yeah, Chinese citizen, yung iba dyan, hindi nga na yan nag-Amerikano, nag-Filipino citizen. Why? Ang mga Chinese, okay? Lahat naman siguro yata ng mga lahi, kung meron na silang choice. Na kahit Pilipino siguro, kaya nagkakaroon ng mga dual citizenship is nasa batas yan. Bakit ba ang mga Amerikano, mga Pilipino, ay nagsisitizen sila sa Amerika, sa Europa? Bakit? Kasi wala na silang babalikan sa Pilipinas na kabuhayan. Kaya kahit masakit sa loob nila na baguhin ang kanilang citizenship bilang Pilipino, inayayakap na nila yung citizenship nila sa mga bansa kung nasaan sila. That's a opportunity and family. Si Pulong ba nasaan? Nag-citizen ba si Pulong sa China? Katulad ni Big Gibo na ang passport niya Maltese. Right? Oh, now you talk about China. Ang mga nakapaligid na mga adiktus ang nagbigay ng pondo kay Lisa Tanas sa campaign mga Chinese. Galing sa Pogo. Ang mga kasama ni Bangag sa kikipagtsuktsakan sa mga buli-buli, sa paggastos ng pera ng bayan, papunta sa iba't ibang mga bansa, gamit ang mga state visits, chuchuchucho, mga in-check. Di ba, you talk about China, sabi ko nga, palayasin ang lahat ng mga Chinese dyan sa Pilipinas kung gusto nyo talagang warlahin ang China. Ba't hindi nyo gagawin, di ba? Kasi naghahanap lang kayo ng mga fake news, ng mga butas sa mga Duterte para gamitin against sa kanila na sila ay pro-China. Hindi porket umaayon ka sa mga trade, di ba? Agreement between, kami dito, sa Amerika. Lahat, pumunta ka sa Filipino store, pumunta ka sa lahat ng tindahan, makikita mo made in China. Tignan natin yung damit ko, kung anong made to. Made in China. Hanap nga tayo.
Half tayo made in China. Lahat made in China. Tignan natin 'to. Meron ditong isang ano, okay, something. Wala ng made in China. Tignan natin 'to. Wala, eh. Wala akong makitang made in China ngayon. But anyway, mga kababayan, hindi porket, ayaw mo ng kaguluhan ay pro-China ka na. Puwede mo naman suportahan yung magandang ginawa ng China sa Pilipinas. Okay, hanapin natin ang magkano ba ang na-import and export ng Pilipinas sa China. Okay, hanapin natin. There we go, nai-prepare natin 'to. Eto galing 'to sa PSA. Eto, putang-ina kayo, Claire Castro. Bago niyo sabihin na mag-resign na ang mga politiko dahil, pro-China sila. Iba po ang ibig sabihin ng pro-China. Ang pro-China, in behalf of the whole country ng China, ilalabanan mo yung bansa mo. Kung saan ka pinanganak, like ang Pilipinas, para umayon ka sa China. Hindi gano'n. Ang sinabi ni Pulong, isaalang-alang ninyo ang mga OFW sa China na nagtatrabaho kasi 'pag pinauwi yan sila doon, mapapakain ba ni bangag ang mga Pilipino sa China? It's the same thing na yung mga Chinese na negosyante, lahat sila diyan sa Pilipinas, 'pag pumunta sila do'n sa China, bumalik sila do'n, anong gagawin nila? Ang kanilang pamilya nasa China na. So, ang pinakamaganda gawin, mag-usap. Diplomatic relationship, talks. Pero walang ganyan si bangag kasi ang tapang-tapang dahil meron na tayong baby rocket. Baby rocket na lulusob sa China, 'di ba? Yun lang ang kaya ni bangag, mayabang na si bangag, eh. Nagpagawa na siya ng baby rocket laban sa China. Tignan natin kung 2 kilong baby rocket. Ay, balik tayo dito. Galing sa PSA, okay? Na dapat isinaalang-alang ninyong mga hayop kayong mga bangag. Okay, export ng Pilipinas, okay, papuntang China, 2023. Nakapag-export tayo ng mga produkto, iba-iba, na $10.93 billion. Noong 2024, $9.44 billion. 2025, galing to sa PSA, binabasa ko, $9.31 billion. Okay? So, noong 2023, ang China ang number 2 export market ng Pilipinas based on Philippine statistics. Next, ang United States na umabot naman ng 10.93 billion ang in-export natin. Alright? Here we go. Then, noong 2024, ayun na, bumaba na. Nabasa ko na kanina yon. Okay? So, ganun pa man, mga kababayan, tignan natin kung magkano pinasok ng China sa atin. How about China? Magkano pinasok sa atin ng China? Okay? Ilan ang na-import natin from China? Maybe mas malaki. Okay. Okay, here we go. Magkano nga ba ang produkto na na-import natin, okay, ng Pilipinas from China? Mas malaki, oh. Kaya talagang ibig sabihin, majority ng mga produkto natin ay nanggaling sa China. 2023, 29.39 billion ang na-import natin from China. 2024, 32.83 billion. 2025, 38.44 billion. Kung gusto niyo talagang anuhin ang China, sabi ko, gusto talaga nating i-cut lahat ang ties. You cut everything. Right? Cut everything. Tanggalin ang Chinese sa Pilipinas, tanggalin ang mga Pilipino sa China. Eh di tapos na, wag na tayong mag-away, tapos makipagbangbangan na lang itong si Gibo na Maltese, itong si Tariela, itong si Bangag. You talk about pagmamahal sa bansa. Ang bangag na administrasyon, mahal daw ng bansa. Ihayop kayo, araw-araw nyo pinagnanakawan ang mga Pilipino. Araw-araw nyong binababoy, araw-araw na binabaha ang Pilipinas, araw-araw na nagugutom. Diba? Tignan ninyo. Pinatay ng
Actually, pinatay ng, what do you call it, ng mga politiko ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Sinong pumatay? Si Bangag. Why? Kaya ang taas ng importation natin from China dahil ang smuggling ni Lisa Tanas, di Bangag, rice smuggling, rice importation, sugar, sibuyas, bawang, di ba? Dati nung bata ako, nung sa Bisaya ako, hindi ako nakakita ng malaking bawang sa buhay ko. Totoo 'yun. Kasi ang bawang natin native, masarap, mabango yung ahos natin. Ganyan kaliit, 'di ba? Nung sa Bisaya ako, ang liliit ng bawang na nakabugkos yung bawang, what's that, yung mahal yan, sa atin ngayon yung bawang natin sa Pilipinas. Saan ba galing yan? Basta naalala ko nung bata ko yung bawang maliliit. Bakit tayo may malalaking bawang? Bakit tayo ang lalaki ng mga sibuyas natin puti? Eh, nung bata ko alam ko lang sibuyas mga native lahat, tanim namin o sa palengke. Bakit? Kasi inimport natin sa China. Dahil bakit tayo dumidepende sa importation? Yes, galing Ilocos, Maymay. Meron din sa amin sa Bisaya. Bakit tayo nagdedepende na sa China? Because of politics and corruption. Why? Yung putang inang Bangag, naging secretary ng Department of Agriculture, ang unang ginawa, sugar order number 4. Remember that? Sugar importation. Dahil may kinikita sila sa importation. Pinatay ang mga farmers, ang kabuhayan, ng mga sugar industry sa atin. Right? Ang mga sakada natin, nasaan na? Nung unang panahon, nung bata ako, sa lugar namin, may mga dayong mga sakada, nagagapas ng tubo. Ngayon, wala na mga sakada, wala na silang trabaho. Dahil dumidepende na tayo sa importation ng asukal. Na imbis palawakin ang mga azucarera di Maharlika, azucarera di Maymay, azucarera di Sofia Lopez, o yan. 'Di ba? Suportahan ang mga farmers. Okay? Ang ating mga lupain diyan, patay na yung mga may lupa, alisa na nga, pumunta na nga ng ibang bansa, 'di ba? Kasi walang support yung government. Ang mga farmers natin, ang mga repolyo, lahat, sibuyas, bawang na yan, 'di ba? Ini-import natin from China. Why? Kasi may kita sa importation ang mga tiwaling gobyerno sa Bureau of Customs kasi binabasbasan ng bangag na administrasyon. Sabi ni Michael Bright, isa pa yung vape na yan. Pinapatay ang tobacco farmers. Exactly. Sino ang may pakana dyan? Bangag administration din. At ang vape, delikado pa yan. Kung gusto nyo talaga ng bisyo, yung mga tabako dyan sa Ilocos. Sabi ni Mama, yung terraces rice plantation, hinangaan pa worldwide ngayon, wala na. Exactly. Sana tayo kumukuha. Dapat kayo ang nag-export dito ng bigas. When you go to Seafood City, di ba, pumunta ka sa mga store ng mga pang-Pilipino, ang makikita mo made in, ang bigas galing ng Thailand. Di ba? Tayo pa yung nangunang-una dyan eh. Sa ano na yan, sa tinuruan pa natin ng ibang bansa na magkaroon ng maayos na bini sa bigas. But anyway, you know that already. Mga kababayan, hindi natin pwedeng giyarahin ang China. It's the same thing with America. Di ba? Tingnan mo si President Trump, nakikipag-diplomasya sa China. Karamihan dito, mga tamad yung mga tao dito, hindi nga marunong maglaban ng sapatos nila eh. Alam mo yun? Yung iba sa totoo lang, ito napansin ko lang, napansin ko to sa mga Junakis ko dati. 'Di ba tayo, ito ikuwento ko lang 'to, tayo na lumaki na masinop, 'pag nadumihan yung sapatos natin, 'di ba, let's say may bago tayong sapatos, Vans, Converse, 'pag nadumihan, naputikan, nilalaban natin, 'di ba? Yung sapatos natin lagi nating nilalaba yan. Ang napansin ko dito, dati mga anak ko kaklase, yung mga sapatos nila, ang dudumi, kapag madumi na tinatapon nila.
bili ng made in China. Sinong mag-a-attest niyan dito? Anyone? Hindi sila naglalaban ng sapatos. 'Pag marumi natatapon na nila. Tayo hindi, 'di ba? 'Pag nadumihan ng sapatos natin, nilalaban natin, kinukustusan. Kasi mga tamad sila. Kasi nga may pera sila, "O, bili na lang tayo ng bili ng ng ano, ganyan, made in China." Tayo, mai-connect ko lang, sa Pilipinas, what I'm saying is lahat ng produkto makikita mo made in China, assembled in China. Our iPhones, assembled in China kasi baba ang labor. Hindi natin puwedeng awayin ang China, right? Ngayon gusto niyo, hindi porket sinabi ni Pulong Duterte na huwag i-demonize ang China, eh, pro-China ka na. Puwede ka naman pro-life, pro-business kasi bakit pro-life? Why? Ba't ko sinabi ang pro-life? Siyempre kung gusto mo mabuhay tayo ng walang giyera at walang mamatay, makipag-usap ka. No matter what, nakipag-usap ka. Yan ang pangako ni Bangag dati. "Oh, ano mo stand mo sa issue sa China, diyan sa West Philippine Sea?" "Ay, hindi tayo puwedeng makipag-away diyan. Dapat makipagdiplomasya tayo, makipag-usap tayo. Dahil yung dalawang bansang 'yan, bumahing lang 'yan, mawawala na tayo sa mapa ng Pilipinas." O nasaan na ngayon ang pinagsasabi ni Bangag na diplomasya? Wala, 'di ba? Tama ka, Maymay, naghahanap ng butas laban sa mga Duterte. Yan ang katotohanan na ginagawa ng Bangag. Hindi tayo puwedeng makipaggiyera sa kahit anong bansa, right? Never. Ang Pilipinas wala tayong kakayahan. O ano isa lang lumabas na yung baby rocket ni Bangag. Maski tissue paper sabi ni Bangag, made in China. 'Di ba? May naghahanap-hanap ako ng damit ko kanina, nagligpit-ligpit ako, may nakita ko isang damit ko, made in the Philippines. Sabi ko, "Ay, ang sarap-sarap ng feeling, ay may made in the Philippines ako damit." Minsan nga hahanapin ko kahit saan ko ba nilagay yun. Nagligpit-ligpit ako, may isa akong damit na made in the Philippines. Madalas made in China, Indonesia, may ganyan-ganyan, right? Meron din nakakalusot na konti-konti na made in the Philippines. Ano pa? Dati mansanas natin Washington, kay McCoy, oo nga, eh. Washington, that's from the US? Ang Washington apple ba from the US, Sophia? Hindi kasi ako nakakain ng apple nun, eh, kasi wala kaming pambili. Kaya hindi ko naging favorite ang apple. Hindi ko naging favorite ang apple. Dito minsan bumibili din kami ng apple 'pag bini-blend, okey? 'Pag nasa blender kumakain ako nun kapag shake. Pero yung kakagatin ko, kumakain din ako ng kinakagat, pero alam mo yung katulad ng lansones o saging kahit everyday ko siyang kainin or grapes, yung apple 'pag napag-isipan ko lang. Hmm. Pati mga panty made in China. Ay, ako hindi na ako nagpa-panty, Rebecca, eh. Pati mga panty, totoo yun. Then you talk about what? Na ganyan-ganyan, pro-China tayo? My God, tarantado talaga naman. Tapos siya pro-Malta, tapos siya meron siyang passport, para what? Anong anong passport niya? Saan na ba yung passport ng hayop na yun, ng gagong yun? Hmm. Kasi, mga kababayan, kaya siya nag-ano, nagpa-Maltese passport para konbinyente ang buhay niya. 'Di ba, mapapakinabangan niya ang benepisyo ng Malta. Siyempre nga naman, 'pag pumasok ka sa Europa, hindi ka na mag-a-apply ng Schengen visa. Schengen, whatever you pronounce that. Right? Konbinyente. Na-e-enjoy niya yung perks ng Malta. Kaya niya ginawa yon. Then you talk about loyalty nga, sabi nga ni Pulong, you talk about loyalty. Si Pulong ba may ibang citizenship? Meron, Davao citizenship. Maghiwalay na nga kayo Mindanao, Mindanao citizenship na lang. Kasi 'pag nagkaroon na ng Mindanao, pagkahiwalay ang Mindanao sa Luzon at Republic of Mindanao na 'yan, mag-a-apply na ako ng visa diyan sa Mindanao. Okey, diyan na ako titira sa Mindanao. Alright, at least hindi nasakop ng mga bangag. Sige nga, gawin niyo nga diyan mga palangga ko, mga kamusliman nating mga kapatid. Dahil sa inyo naman talaga 'yan, kayo naman talaga nag-originate diyan, eh, bago tayo nilusob ng mga Espanyol.
Sige na, magpa-Republic of Mindanao na lang kayo. Total, ang pondo naman ng gobyerno ay ninanakaw nila. Yung income sa national, lahat, ninanakaw ng mga bangag. Eh di, might as well, Republic of Mindanao. Di ba, ang ganda siguro na kayo, itsura ng passport. Saan ka pupunta, Maharlika? Saan bansa ka pupunta? Sa Republic of Mindanao. O, di ba? Republic of Mindanao na lang, ano? Ay nako. Palibhasa tinabla na si Gibo ng China na persona non grata, kaya nga, kaya gano'n. Pero kasi, hindi nga tayo sa seryosong usapan, hindi tayo puwedeng makipag-away sa kahit kaninong bansa because we don't have capacity to do that. Unless na lang lumabas yung baby rocket ni Bangag. 'Pag lumabas ang baby rocket ni Bangag, isalampak niyo sa buli ni Bangag. Yeah, ganda ng beach. Si Atiliano Culapo, Palangga, Palangga. I love you, Palangga. Save Mindanao, sabi ni Hazel Corpus. Pangarap naman yan, mura ang lupa, ganun sa Mindanao. Oo nga. Pero tanggalin naman mga NPA, rebeldeng mga kaliwa dyan sa Mindanao. Bago nyo gawing Republic of Mindanao, marami pa dyan sa Davao Oriental. Okay? Doon sa mga tago-tago na mga lugar. Talagang dapat ang mga NPA, hindi ubusin eh. Alam mo ang mga NPA kasi, this is my opinion, my take sa mga NPA. Kaya naman kasi ang mga NPA, alam mo, kawawa kasi yan yung mga nabibiktima ng NPA. Nakita niyo yung mga estudyante, di ba? Dahil sa mga politiko sa Maynila, katulad ni Virus, katulad ni Sator Ocampo, di ba? Katulad ng Makabayan, di ba? Katulad ng Bayan Muna. Yan. Yung mga grupong yan, anak bayan. Baby rocket, 1 minute lang lipad na. Alam mo yung mga rebeldeng yung mga rebelde yun 'no, inuuto kasi yan ng mga front organization. Mga biktima sila na mga mahihirap sa liblib na mga lugar. Right? Nabi-brainwash sila. Kulang sila sa kaalaman. Bini-brainwash sila nitong mga hayop na ito, ng mga front organization nila Virus, nila Satoru Campo, yung kulot diyan sa ano, diyan sa Senado, yung ngiwi diyan, basta yung mga ngiwi diyan, nire-recruit nila yung mga nasa probinsya, "Uy, sumali kayo kasi lumalaban tayo dahil mapang-api ang gobyernong tsu-tsu-tsu-tsu. Dapat nating labanan, inaapi tayong mga mahihirap." Bini-brainwash sila. So 'pag nagkaroon kayo ng Republic of Mindanao, bigyan ng oportunidad lahat ng mga mahihirap, burahin sa mundo yang mga front organization. Okay? Nila salamat kaayo Deroy. Nila Franz Castro, yang mga putang inang yan. Nila De Lima, yan magkakasabwat yan sila diyan sa mga pagpoprotekta ng mga makakaliwang grupo. Burahin niyo yan. Itigil yung pagre-recruit diyan sa ating mga kawawang mahihirap. Ang mga NPA talaga na na-recruit nila, mabubuting tao yan. Mag-a-agree ba kayo o hindi? Mabubuting tao yan, mga mahihirap na tao yan. Ginamit nilang kasangkapan na lumaban sa gobyerno sa kanilang interes. Buti sana kung yung pag-brainwash nila, "O sige lumaban tayo sa gobyerno." Buti sana kung yung ginugurgur ng mga kung meron man, hindi yung mga sundalo natin. Dapat ang ginugurgur yung mga sindikato sa gobyerno. Kaso yung ginugurgur yung mga kawawang sundalo na ayaw manindigan laban sa bangag. Hindi yan masasamang tao. Yung mga NPA na na-recruit nila, mabubuting tao yan, mahihirap yan, kulang lang yan sa aral. Ginagamit lang nitong mga front organization na labanan ng gobyerno sa mga pangakong mga kasinungalingan, inuutosang magnakaw, mang-hold up ng mga negosyante. Kasi sinasabi na mga negosyante yan salot, tsu-tsu-tsu-tsu. Pero sila ay mabubuting tao. Ang masasamang tao lang diyan yung mga recruiter nila.
They're using these people para labanan daw ang gobyerno kapalit ng kung anong pangako. Ay nako, marami pong ethnic group ang Mindanao, Bagobo, Manobo, Tiboli at marami pa po, Lumad, yan sila diyan. Yes, Mary Jean Enriquez, yes, nagpag-interview tayo ng mga katutubo. Totoo yan, yan ang mga ginagamit ng mga front organization, yung mga hindi nakapag-aral. 'Di ba? So ngayon, ayan Soro, ginorgor ko na 'tong bataan ni Bangag. Sa YouTube, ginorgor na natin. Okay, maganda mga babae sa Malta, 'di ba, Gibo? May lahing British at Arab. Puntahan ko kaya yang Malta, hindi pa ako nakapunta diyan, Malta, sige I'll go to Malta, minsan. Ay nako, what else? So yun lang naman ang mga ano ngayon. Then, mga kababayan, patuloy pa rin naman ang awayan diyaan sa ating bayan. Tungkol sa awayang Lacson at Alan Cayetano na pinaiimbestigahan ang Taguig. Tungkol daw sa flood control, pero ang flood control na ninakaw ni Bangag, ni Sandro Marcos, lahat nila tamba, ayaw pa imbestigahan. Habang kayo ay hirap na hirap, my goodness, saan kayo pupulutin ng buhay na ito? Oh, puro ganyan, no? Ayun, lahat ng balita ayoko na nga basahin, nasusuka na ako sa kanila, eh. 1.8 milyong smuggled na sigarilyo nasabat. Pulis at negosyante arestado matapos tumakas sa checkpoint, sabi. Okay, saan 'to? Malamang, mga kontrabando ito ni Bangag. Kunwari lang sila may nauuli, pero patatakasin din. Yan lahat. 29 point ano 'to? We talk about that kanina. Anyway, wala ng pag-asa ang bayan hangga't hindi yun natatanggal ang mga bangag.